Mula sa araw ng kasal namin, naniwala kong si Adrian na ang huling lalaki sa buhay ko. Siya ang unang nagpatibok ng puso ko. At siya rin ang huling pinangarap kong makasama hanggang sa pagtanda. 5 taon ng pagsasama. 5 taon ng pagtitiis at pagmamahalan. At 5 taon ng paniniwalang walang makakabasag sa sumpaan naming dalawa. Si Adrian Cruz. Ang asawa kong lahat ay meron. Mukha, talino, negosyo, pangalan. At ako, si Clara Vergara Cruz. Ang babaeng minahal niya. Iniakyat sa altar at pinangako ang walang iwanan hanggang sa huling hininga. Pero, minsan pala, kahit gaano katibay ang sumpaan, kaya itong baliin ng tawag ng laman. Isang hapon, dala ko ang isang paper bag mula sa jewelry shop. Pinili kong sorpresahin siya ng bagong relo. Isang simbolo na kahit abala siya sa trabaho, nandito pa rin ako. Asawa niyang handang magbigay at umunawa. Nakangiti pa akong umakyat sa elevator ng kondo namin. Nag-aabang na makita ang mukha niya. Pero, bago pa ako makapasok, may narinig na akong mga ungol mula sa loob. Mahina pero malinaw. Mga ungol na minsan ay sa akin lang niya ibinibigay. Nanlamig ako. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. At ang pintong iyon, naging pintuan ng impyerno. Nakita ko siya. Ang asawa kong si Adrian. Hubad, basang-basa ng pawis, at nakapatong sa isang babae na agad kong nakilala. Lian, halos wala akong boses. Ang kapatid ko. Ang dugo at laman kong si Lian. Natigilan si Adrian. Agad kumalas. Clara, mahal, hindi mo naintindihan. Ngunit, hindi ko na kailangang intindihin pa. Ang nakikita ko ay sapat na. Ang mga halinghing na umalingaw-ngaw ay sapat na. Ang amoy ng kasalanan sa hangin ay sapat na. Explain? Tumawa ako ng mapait. Luhaan. Ano pa bang dapat ipaliwanag? Na asawa kita at kapatid ko siya? Nasa mismong kama natin niyo pa ginawa. Natahimik si Lia. Nanginginig at umiiyak. Pero mas mahigpit ang kapit niya kay Adrian, na para bang siya ang mas karapat-dapat. At doon, tuluyang nabasag ang mundo ko. Ang relo sa paper bag ay nahulog at nadurog sa sahig. Regalong sana'y simbolo ng pagmamahalan. Ngayon, isang basag na lamang. Umalis ako nang hindi lumilingon. Hindi ako humingi ng paliwanag. Hindi ako nagmakaawa. Pero sa bawat hakbang ko palayo, may kasabay na panata. Hindi ako magpapakain sa sakit na ito. Hindi ako magpapatalo. Kung kayang ipagkanulo ng asawa ko ang sumpaang pinanumpaan niya sa harap ng Diyos. At kung kayang saksakin ng kapatid ko ang sarili niyang dugo, kaya ko ring maging halimaw para lang masiguradong babagsak silang dalawa. Ngayong gabi, hindi na ako asawa. Hindi na ako kapatid. Ako si Clara at ako ang magiging bangungot nila. Tahimik akong nakaupo sa harap ng salamin ng hotel room.
nakalugay ang buhok, mapula ang labi, at nakasuot ng itim na dress na akma sa katahimikan ng gabing iyon. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagwala. Nalaman kong mas mabigat pala ang galit kapag hindi ito binulalas kundi itinatago. Sa cellphone ko, paulit-ulit na tumatawag si Adrian. Hindi ko sinagot. Pinapanood ko lang kung paano gumagalaw ang pangalan niya sa screen. Tila ba desperado? Tila ba natakot? Good, matakot ka. Kinuha ko ang brown envelope sa tabi ko. Mga litrato mula sa CCTV ng hotel na tinatambayan nila. Nakita ko kung paano sila pumasok, kung paano sila umakyat, at kung paano sila lumabas na tila walang kasalanan. Isa-isa kong nilagay ang mga ito sa folder. Bukas, sisimulan ko na ang unang hakbang, ang pagpapabagsak kay Adrian sa sarili niyang mundo. Kinabukasan, sa boardroom ng kumpanya ni Adrian, dumating ako na parang walang nangyari. Eleganteng nakasuot ng blazer at pencil skirt. May kumpiyansa sa bawat hakbang. Alam kong hindi niya inaasahan ang pagdating ko. Pagbukas ng pinto, nag-angat siya ng ulo mula sa lamesa. Nanlaki ang mga mata niya. Clara, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ngumiti ako. Malumanay pero may tinatagong tali. Asawa mo ko, Adrian. May karapatan akong makita ang negosyo mo, hindi ba? Tahimik ang mga kasosyo niya. Pero nakatingin lahat sa akin. Hinayaan kong magtagal ang katahimikan bago ko inilabas ang folder mula sa bag. Dahan-dahan kong binuksan at ipinatong sa mesa. Isa-isang lumabas ang litrato nila ni Lian. Nang makita iyon ni Adrian, nanlamig ang mukha niya. Clara, wag dito. Please. Bakit? Nahihiya ka bang makita nila kung sino ka talaga? Ang lalaking pumirma ng kasal sa akin, pero nilalaro ang sariling hipag? Nagbulungan ang mga kasosyo. Halatang nagulat. Kita ko ang pangungutla ni Adrian, pero hindi ko siya tinigilan. Relax. Mahal. Hindi ko pa sila ipapakita sa media. Pero isipin mo kung dumating ang araw na kumalat ito. Ang pangalan mong pinapangalagaan mo ng ilang taon, mawawala lang dahil sa tawag ng laman. Pagkatapos ng meeting, agad niya akong hinila palabas ng boardroom. Clara, ano bang gusto mo? Galit niyang tanong. Ngumiti ako ng malamig. Simple lang, Adrian. Gusto kong maramdaman mo ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Hindi kita papatayin. Masyado iyong madali. Gusto kong mabuhay ka. Pero, unti-unting mawawala ang lahat ng bagay na pinanghahawakan mo. At sisiguraduhin kong sa dulo, wala kang makakasama ni siya. Tumitig ako ng diretso sa mata niya. Oo, Adrian, magsisimula na ang laro. At ako ang nagdidikta ng mga patakaran. Samantala, sa kabilang dako, si Lian ay tahimik sa kanilang lumang bahay. Halos hindi makakain. Halos hindi makatulog. Takot siya sa katahimikan. Kasi pakiramdam niya ay nasa paligid lang si Clara. At sa totoo lang, tama siya.
Dahil mula sa kotse, pinagmamasdan ko siya. Malamig ang aking ngiti habang hawak ang cellphone ko. Mahal kong kapatid, bulong ko sa hangin. Handa ka na ba? Dahil kung naisip mo ikaw ang nakatakas, nagkakamali ka. Hindi ka ligtas sa akin. Hindi ka kailanman magiging ligtas. Sa loob ng 5 taon ng kasal ko, si Lian ang palaging tinatawag kong baby sis. Siya ang laging lumalapit sa akin kapag may problema. Siya rin ang una kong tinutulungan. Kahit paminsan ay nakakapagod na ang mga drama niya sa buhay. Ngayon, tuwing naalala ko ang mga gabing iyon, parang gusto kong sampalin ang sarili ko. Ang kapatid na inalagaan ko. Ako pala mismo ang sinasaksak sa likod. Kaya ngayon ako na ang may hawak ng laro. Siya na ang unang target ko. Isang gabi, nagpadala ako sa kanya ng anonymous message. Masarap pa? Nakakahiya ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasalita. Hindi pa ngayon. Kasunod noon, nagpadala ako ng litrato niya at ni Adrian. Hubad, magkayakap sa mismong cellphone niya. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi siya lumabas ng bahay. Ilang beses tumawag si Adrian, pero hindi niya sinagot. At ako, nasa loob ng kotse, nakatingin sa mga bintana, nakangiti. Isang linggo matapos iyon, dumalo ako sa family dinner sa bahay ng parents namin. Normal akong umupo sa tabi ni mama. Nakaayos, nakangiti. Pero si Lian, namumutla. Halatang hindi mapakali. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Anong problema mo, Lian? Tanong ni Papa ng seryoso. Wala po pa. Sagot niya. Nanginginig ang boses niya. Ngumiti ako. Siguro, pagod lang siya. Baka masyado siyang busy sa gabi. Binitiwan ko iyon ng kasual. Pero, sapat para mapaangat ng kilay ang lahat. Namula ang mukha ni Lian. Mabilis na tumayo at umalis ng mesa. Si Mama, nagtataka. Si Papa, halatang nagdududa. At ako, tinuloy ko lang ang pagkain ko. Kinagabihan, natanggap ko ang tawag ni Lian. Nanginginig ang boses niya, umiiyak. Ate, please, ikaw bang nagpapadala ng mga litrato? Ikaw ba to? Hindi ko alam ang gagawin ko. Natakot ako, ate. Ang sambit niya. Pinikit ko ang mga mata ko. Nakinig sa bawat hikbi niya. At sa loob-loob ko, mas lalo kong naramdaman ang tamis ng paghiganti. Lian, akala mo ba makakaligtas ka? Akala mo ba walang makakaalam? Sa oras na magdesisyon akong ipakita sa kanilang lahat, wala ka ng mukhang ipapakita sa mundo. Bulong. Napaiyak siya ng malakas. Ate, please, sorry na. Hindi ko sinasadya. Pinutol ko ang tawag. Hindi ko kailangan ng sorry. Hindi ko kailangan ng lupa. Ang kailangan ko ay makita siyang dahan-dahang masira, kagaya ng ginawa nila sa akin. At habang unti-unting ginigib ako si Lian, naramdaman kong mas lalo siyang kumakapit kay Adrian. At doon ko naisip, isang bato,
2,000. Sa bawat oras na si Lian ay lumalapit kay Adrian para humingi ng proteksyon, mas lalo kong pinapalala kay Adrian kung gaano siya kahina. Dahil alam niyang hawak ko lahat ng ebidensya. Alam niyang anumang oras, pwede kong wasakin ang pangalan niya sa lipunan. At sa bawat gabing ginigising sila ng takot na baka bukas ay madiscover ng lahat, doon ako mahimbing na natutulog. Ngayon, nasa kamay ko ang 2 taong minahal ko, pero parehong nagtaksil sa akin. At unti-unti, pinapanood ko silang masira. Hindi sa dugo, kundi sa mismong kaluluwa. Pero hindi pa ito ang wakas. Hindi pa sila nakatikim ng pinakamalupit na parusa. Dahil ang tunay kong plano ay gawing abo ang buong mundo nila. Alam kong hindi sapat ang emosyon. Ang luha mawawala. Ang galit matutuyo. Pero ang papel na may pirma, ang batas, at ang ebidensya, iyon ang tunay na sandata. 1 linggo matapos kong simulang guluhin si Lia, dumiretso ako sa opisina ng abogado. Kalma akong nakaupo, naka-cross legs, at nakangiti, habang inilalabas ang brown envelope. Mrs. Cruz, wika ng abogado, matapos makita ang mga litrato at video. Kung totoo ang lahat ng ito, hawak mo ang pinakamalakas na kaso para sa annulment. At higit pa, adultery. Hindi lang siya mawawalan ng pangalan, mawawalan din siya ng kalayaan. Ngumiti ako. Ayaw kong makulong agad siya. Gusto kong dahan-dahan. Gusto kong mawala muna ang negosyo, ang reputasyon, ang mga kaibigan. Gusto kong makita siyang nagmamakaawa bago siya tuluyang lumuhod sa harap ng korte. Kinabukasan, humarap ako sa isang charity gala, ang paboritong event ng mga asawa ng negosyante. Lahat sila nakangiti, nakapustura, tila mga reyna ng lipunan. Dumating ako na parang walang problema, nakagawn na pula, nakangiti sa bawat kamera. Mrs. Cruz, ang ganda mo ngayong gabi. Bati ng isang socialite. Ngumiti ako. Salamat ha. Alam mo naman, kahit minsan ay may kasinungalingang natabunan ng make-up, ang tunay na sugat nakikita pa rin. Nagbulungan sila. Pero hinayaan kong maglaro sa isip nila ang mga salita. Alam kong bukas, iikot ang mga chismis. At kapag kumalat ng unang usok, mabilis na susunod ang apoy. Samantala, si Adrian ay nasa opisina. Nagwawala. Damit, Clara. Binagsak niya ang cellphone. Kung idadami niyang negosyo rito, tapos na ako. Lumapit si Lia. Hawak ang braso niya. Adrian, hindi kaya i-bluff lang si ate. Hindi naman niya kayang sirain ka. Mahal ka niya. Ngunit, napailing si Adrian. Halatang kinakabahan. Hindi mo siya kilala, Lian. Kapag sinabi niyang sisirain ka talaga. Nanginginig ang kamay ni Lian. Kasi kahit siya, nararamdaman ang bigat ng titig ko tuwing nagtatama ang mata namin. Hindi ako kailangang magsalita. Sapat na ang presensya ko para mawala ang tulog niya sa gabi. Isang gabi, tumawag si Mama. Clara, may problema ba kayo ni Adrian? Bakit parang
wala kayong maayos na relasyon nitong mga huling linggo. Si Lian rin parang laging lutang. Nakangiti akong nakikinig. Ma, siguro pagod lang sila. Alam mo naman, mahirap magtago ng kasalanan. Hindi ba't kahit anong tago, lalabas at lalabas din? Kasalanan? Anong ibig mong sabihin, Clara? Wala, ma. Binaba ko ang tawag. Hindi pa ngayon. Hindi pa tamang oras. Gusto kong unti-unti nilang maramdaman ang bigat hanggang sila na mismo ang umamin. At habang ako'y nagbabalak, dumating sa buhay ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Si Gabriel, isang kilalang abogado at kaibigan ng pamilya namin noon. Nagkita kami sa parehong gala kung saan sinimulan kong ipakalat ang apoy. Malamig ang kanyang mga mata, pero puno ng interes habang nakatitig sa akin. Kung ano man ang plano mo, Clara, ingat ka. Ang apoy, kapag hindi na kontrol, kaya ka ring lamunin. Bulong niya nang kami magkausap sa gilid. Ngumiti ako ng mapait. Kung apoy man ako, Gabriel, sigurado akong masusunog mo na sila bago ako. At doon nagsimula ang bagong larong hindi ko inaasahan. Isang laro kung saan baka mahulog muli ang puso ko. Pero mas mapanganib. Dahil baka gamitin lang niya ako sa laban na ako mismo ang nagsimula. Unti-unti nang bumabalik sa akin ang lahat ng nararapat na sakit nila. 2 linggo matapos ang charity gala, ramdam ko na ang epekto ng mga bulong na ipinakwala sa lipunan. May lumabas na blind item sa paboritong tabloid ng mga alta. Isang kilalang negosyante raw ang may relasyon sa sariling hipag. Ayon sa source, mismong asawa ang nakadiskubre. Walang pangalan, pero sapat na para magdulot ng ingay. Ang mga investor, nagdalawang isip. Ang mga kaibigan, nagtanong-tanong. At si Adrian, nagsimulang mabasag ang pader ng kanyang reputasyon. Isang gabi, dumating si Lian sa hotel room, kung saan ako pansamantalang naninirahan. Nanginginig. Umiiyak, parang batang nawalan ng mundo. Ate, please, pag-usapan natin to. Halos lumuhod na siya sa harap ko. Alam kong mali ako, pero please, wag mo nang sirain ang lahat. Ako na lang ang parusahan mo, wag si Adrian. Tinitigan ko siya. Nakita ko ang kapatid kong minahal noon. Pero ngayon, siya rin ang dahilan kung bakit halos mamatay ako sa sakit. Lian, akala mo ba madali lang ang ginawa mo? Asawa ko siya. Kapatid kita. 2 taong pinagkatiwalaan ko. Sabay-sabay akong pinagtaksilan. At ngayon, gusto mong ipagtanggol siya? Ang sabi ko. Umiyak siya. Nanginginig. Mahal ko siya, ate. Tumawa ako. Mahal? Alam mo bang wala kayong karapatan sa salitang iyan? Ang mahal ay pinoprotektahan, hindi sinisira. Ang mahal ay pinipili araw-araw, hindi yan ninanakaw. Hinila ko siya papalapit sa salamin. Pinaharap ko siya roon. Tingnan mo ang sarili mo, Lian.
Ikaw ba yan? Ikaw ba ang kapatid kong sabay kong lumaki? Ang babaeng nangakong hindi ako iiwan? Nanginginig ang balikat niya. Hindi siya makatingin. At least ako, naging asawa. Ikaw, hanggang kailan ka magiging kabit? Hanggang kailan ka magiging anino ng lalaking hindi naman kayang bitawan ang pangalan ko? Bulong ko sa tenga niya. Parang sinaksak siya ng paulit-ulit sa mga salita. Umiyak siya ng malakas. Halos mag-collapse. Pero imbes na maawa ko, mas lalo kong naramdaman ang tamis ng paghiganti. Samantala, si Adrian ay nalulunod na sa problema. Sa loob ng opisina niya, halos mabasag ang lamesa sa pagbagsak ng mga papel. Clara is destroying me, sigaw niya sa business partner. At ang sagot ng partner, hindi si Clara ang sumira sa iyo, Adrian. Ikaw mismo. Kaya ngayon, ikaw ang nagbabayad. Kinabukasan, dumating ang subpena mula sa korte. Adultery, concubinage, civil case para sa division of property. Nagulat si Adrian. Halos mabitawan ang papel. At doon niya na-realize. Hindi lang ito simpleng galit ng isang asawa. Isa itong digmaan na hindi niya kayang takasan. Ang pagbagsak sa liwanag. Puno ang session hall ng husgado nang dumating kami. Nakasuot ako ng itim na dress na simple, pero elegante. Isang anyong desente, ngunit sa likod ng mga mata ko, nakatago ang apoy ng pagganti. Dumating si Adrian. Nakabaro, pero halatang puyat. Namumutla at halos wala ng dignidad. Kasama niya si Lian. Nakayuko, nakaitim din. Parang aninong sumama sa kanya. Nagbulungan ang mga tao sa loob. Mga kamera ng media. Nakatutok. Ayan na sila, ang mag-asawang Cruz. Sila ba yung nasa blind item? Grabe, mismong hipag. Hindi ko kailangan magsalita. Sapat na ang eksena upang sunugin ang kanilang pangalan. Mrs. Cruz, are you pursuing both annulment and adultery case? Sabi ng judge. Tumayo ako, tuwid at matatag. Yes, Your Honor. I have all the evidence. Photos, videos, pati testimonya ng ilang tao sa paligid nila. Hindi na ito usapin ng selos. Ito'y usapin ng pagsira sa isang banal na sumpaan. Halos lumubog si Adrian sa kinaupuan niya. Hindi siya makatingin sa akin. Sa labas ng korte, sinalubong ako ng media. Mrs. Cruz, totoo po bang kapatid ninyo ang karelasyon ng inyong asawa? Anong masasabi niyo sa paratang na ginagamit niyo lang para sa pera? Ngumiti ako ng malamig. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang dignidad ko sa pera. Ang mahalaga rito ay ang katotohanan. At kahit sino, pamilya man o hindi, na sumira sa sumpaan ko bilang asawa, haharapin ang kaparusahan. At iniwan ko silang lahat na may pahayag na hindi lang headline, kundi bala laban kay Adrian at Lian. Kinagabihan, nagkaharap kami ni Lian sa lumang bahay namin. Umiiyak siya, nanginginig.
Ate, tama na. Please, sirang-sira na kami. Wala na kaming mapuntahan. Bakit hindi mo kami mapatawad? Tumitig ako sa kanya. Mapatawad? Lian, ang kapatawaran ay para sa mga taong nagsisi. Pero tingnan mo ang sarili mo. Nandyan ka pa rin sa tabi niya. Pinagtatanggol siya. Ang pagsisisi mo, peke. Ang luha mo, panlilin lang. Hindi. Mahal ko siya, ate. At hindi ko hayaan na ikaw lang ang manalo. Kung kaya mong sirain kami, kayang-kaya rin kitang sirain. Halos pasigaw niyang sagot. At doon ko nakita ang dating batang kapatid kong mahina, ngayoy natuto na rin maging halima. Ngumiti ako, mapait. Subukan mo, Lian. Pero tandaan mo, bago ka pa man maglaro, ako na ang gumawa ng mga patakaran. Samantala, si Adrian ay lalong lumulubog. Ang mga investor niya, nag-pull up. Ang mga kaibigan niya, unti-unting lumayo. At sa bawat gabing umuwi siya kay Lian, hindi na ito pagmamahalan ang meron sa kanila, kundi takot at pagkabalisa. At ako, sa bawat pagkawasak nila, mas lalo kong nararamdaman ang tamis ng tagumpay. Pero, sa pinakaloob-loob ko, may boses na kumakabog. Hanggang kailan? Hanggang saan ka handag lumaban, Clara? At sa dilim ng gabi, biglang bumalik sa isip ko ang tinig ni Gabriel. Ang abogadong nagbabantay sa bawat hakbang ko. Ang apoy, kapag hindi na kontrol, kayang-kaya ka ring lamunin. Hindi lahat ng digmaan ay tahimik. May mga laban na dumarating na parang bagyo. Walang paalam. Walang oras para huminga. Isang umaga, habang nagbabasa ako ng dyaryo sa coffee shop, biglang dumating ang isang babaeng may daladalang sobre. Nakangiti siyang mapanlinlang. Mrs. Cruz, sabay abot ng envelope. Pagbukas ko, tumambad ang mga larawan. Mga litrato ko, nakausap si Gabriel. Magkakbay kami sa gala. Magkasama kaming lumabas sa isang restaurant. At ang caption sa ilalim, asawa, naghiganti gamit ang sariling abogado. May bago na raw siyang kinahuhumalingan. Natawa ko, mapait. So, ito na ang galaw mo, Lian. Ang sabi ko sa aking sarili. Kinagabihan, tumawag siya. Ang boses niya'y puno ng yabang, kahit nanginginig pa rin. Ate, kung kaya mong sirain kami, kaya rin kitang sirain. Paano kung malaman ng lahat na hindi ka rin pala malinis, na habang sinasampal mo kami ng kasalanan, may tinatagong relasyon ka sa abogado mo? Tahimik lang ako sa kabilang linya. Pinakikinggan ang kapatid kong ngayoy umaakto na parang kaaway. Lian, kung bala lang ang labanan, siguraduhin mong mas matalas ang iyo. Kasi ang hawak ko, hindi lang litrato, kundi katotohanan. At ang katotohanan, hindi kailanman kayang tabunan ng pekeng kwento. Ang sagot ko sa kanya. Nagbaba siya ng telepono.
Halatang nagpakita lang ng tapang pero nangangatal sa loob. Samantala, si Adrian ay tuluyan ng nagdesisyon. Isang gabi, pumunta siya sa hotel kung saan ako nakatira. Basang-basa ng ulan. Parang pulubi sa labas ng pintuan ko. Clara, please, pagmamakaawa niya ng pagbuksan ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magkakamali man ako pero ikaw pa rin ang mahal ko. Wala akong halaga nang wala ka. Tinitigan ko siya, ang lalaking minsang sinamba ko. Ngayon ay halos gumagapang sa sahig para lang makausap niya ako. Mahalin? Kung mahal mo ako, hindi mo ako ipagpapalit. Kung mahal mo ako, hindi mo ako ginawang katawa-tawa. At kung mahal mo ako, hindi mo ako tinaksil sa sarili kong kapatid. Mahinahon kong sagot. Umiyak na siya. Halos yakapin ang mga pako. Clara, mali ako, pero babawi ako. Ipangako ko, bumalik ka lang. Wala akong ibang hiling kundi ikaw. At doon ako ngumiti. Malamig. Mahal, huwag mong gawing dahilan ang salitang iyan para linisin ang kasalanan mo. Ang pagmamahal, Adrian, hindi gamot sa kasinungalingan. At isa pa, huli na. At wala ka nang ibabalik na nawasak na. Iniwan ko siyang nakaluhod sa sahig. Basang-basa ng luha at ulan. Habang isinasara ko ang pinto. Ngunit sa pinakaloob-loob ko, naramdaman ko ang kilabot. Hindi na lang sila ang lumalaban ngayon. Si Lian ay nagsisimula ng maging agresibo. At si Adrian, handang magmakaawa. Pero hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Ito na ang tunay na laban. Hindi na basta paghiganti, kundi survival. At sa digmaang ito, kahit ako, hindi sigurado kung sino ang tuluyang masusunog. Samantala, isang grand business conference ang ginanap sa isang 5-star hotel. Naroon ang pinakamayayaman, pinakamakapangyarihan, at lahat ng taong minsan ay kinalalang kaibigan ni Adrian. At syempre, naroon din ako. Hindi para suporta, kundi para manood ng pagguho. Pagpasok ko, ramdam ko agad ang mga matang nakatutok. Bulungan dito, bulungan doon. May kakaibang tensyon sa paligid. Hanggang sa biglang tumunog ang projector. At sa harap ng lahat, sumulpot ang mga larawan. Ako at si Gabriel. Magkahawak kamay. Magkaakbay. At may isang kuhang ginawang parang hinalikan niya ako sa pisngi. Kasunod nito, isang video na halatang inedit. Kami raw ay may lihim na relasyon. Napasinghap ang mga tao. Si Clara, akala ko siyang biktima. Paano kung siya rin pala'y may kasalanan? At mula sa gilid ng entablado, lumabas si Lian. Nakangiti, nakapustura, at punong-puno ng tapang. Mga kaibigan, bakit si Clara lang ba ang may karapatang magsalita? Totoo, nagkamali ako. Pero paano kung ang babaeng ito na todo-todo ang pagpapahiya sa akin ay siya rin palang may tinatagong lihim? Paano kung siya rin ay taksil? Ang malakas niyang wika. Tumigil ang mundo ko.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tapang ng kapatid kong minsan kong iniyakan. Ngunit hindi ako nagpasinda. Bagkus, umiti ako. Isang ngiting mas lalong nagpainit sa bulungan ng mga tao. Lumapit ako sa gitna. Hawak ang mikropono. Salamat, Lian. Dahil ngayong gabi, ipinakita mo sa lahat kung sino ka talaga. Ang babaeng handang gumamit ng kasinungalingan para lang takpan ang sariling kasalanan. Hinugot ko ang phone ko. Ikinonekta sa proyektor. At lumabas ang tunay na video. Ang orihinal na kuha ng CCTV sa restaurant na pinagkunan ng larawan. Doon, malinaw na makikita. Magkausap lang kami ni Gabriel. At ang sandaling inedit ay simpleng akbay niya para umiwas sa masigip na daan. Walang halik, walang lambingan. Nag-ingay ang mga tao. Fake pala yung video. Diyos ko, may ganun. Si Lian ang gumawa nun. Namutla si Lian. Nanginginig. Habang ako'y nakatayo pa ring matatag. Mga kaibigan, kung may kasalanan man ako, iyon ay ang magmahal ng tapat sa lalaking hindi marunong rumespeto at magtiwala sa kapatid na hindi marunong magpahalaga. At ipinagkita ninyo ngayong gabi ay patunay lang na wala kayong hawak kundi pekeng kwento. Ang sabi ko. Tumingin ako kay Lian, diretso sa mga mata niya. At ikaw kapatid ko, akala mo ba matatalo mo ko sa laro ng kasinungalingan? Huwag mong kalilimutan. Ako ang nagturo sa iyo kung paano magsinungaling noon sa mga magulang natin. At hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong. Palpak ka pa rin. Nagpalakpakan ng ilan. Habang ang iba'y nagbulungan pa rin. Pero sapat na ang trap na inihanda ni Lian para sa akin. Siya mismo ang nahuli. Paglabas ko ng venue, sinalubong ako ni Gabriel. Hindi siya ngumiti. Pero ramdam ko ang paghanga sa mga mata niya. Hindi lahat ng babae kaya ang ginawa mo kanina. Anya, ngumiti ako ng mapait. Hindi lahat ng babae nabibiyak ng asawa at kapatid. Kaya, kung natutunan kong maging apoy, sila ang nagturo. At sa dilim ng parking lot, habang nakatanaw ako sa kotseng sakay nina Adrian at Lian, nakita kong nagsisigawan sila, nag-aaway, nagtuturuan, halos magpatayan na. At doon ko naisip, hindi ko na kailangang patayin ang pagmamahal nila. Sila mismo ang gagawa nun para sa akin. Lumipas ang ilang linggo at tuluyan nang bumagsak si Adrian. Tinanggal siya ng board of directors sa sarili niyang kumpanya. Ang pangalan niyang minsang kagalang-galang. Ngayon laman ng bawat tabloid at chismis. Ang mga kaibigan unti-unting tumalikod. Ang mga kasamahan sa negosyo nagtakbuhan. Wala na siyang yaman. Wala na siyang pangalan. At ngayong gabi, wala na rin siyang dignidad. Kumatok siya sa pintuan ng hotel, duguan ng kamao, amoy alak at halatang wasak. Clara, halos lumuhod. Patawarin mo ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Wala na ako. Wala na akong ibang hawak. Ikaw na lang. Ikaw na lang
ang natitira sa akin, pabulong niyang sabi. Pinagmasdan ko siya. Ang lalaking minsang itinuring kong pangarap. Ngayoy bangungot na lang na nakaluhod sa harap ko. Hindi ba naisip, Adrian? Nasa oras na mawala ako. Mawawala rin lahat ng meron ka. Ako ang haligi ng buhay mo. At nang ipagkanulo mo ako, sinira mo ang sarili mo. Malamig kong tinig. Nagmamakaawa siya. Lumuluha. Pilit hinahawakan ng kamay ko. Pero dahan-dahan kong binawi iyon. Hindi na ako ang lunas sa sugat mo, Adrian. Ako na mismo ang sugat. At iniwan ko siyang nakaluhod. Umiiyak habang isinara ko ang pinto. Samantala, si Lian, ang dating kapatid kong mayabang, ngayoy isa ng multong gumagala sa dilim. Hindi siya makatulog, hindi makakain. At sa bawat pagtingin sa salamin, mukha ko ang nakikita niya. Hanggang sa isang gabi, dumating siya sa akin. Magulo ang buhok, pula ang mata, at may hawak na kutsilyo. Ate, patawarin mo na ako. Kung hindi, pareho tayong mawawala ngayong gabi. Nanginginig ang boses niya. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi natakot. Lian, kahit anong gawin mo, hindi na babalik ang nawala. Hindi ka na ulit magiging kapatid ko. Hindi na ako magiging ate mo. Ang tanging natitira na lang sa'yo ay multo ng kasalanan mo. Umiiyak siya, nanginginig. Pero sa halip na salakayin ako, bumagsak siya sa sahig. Tuluyang nagkulaps. At ang kutsilyo'y nalaglag sa tabi niya. At doon, natahimik ang lahat. Hindi ko na kailangan pang tapusin siya. Ang sarili niyang konsensya ang pumapatay sa kanya, dahan-dahan. Pagkaraan ng ilang buwan, natapos ang kaso. Annulled ang kasal. Nakuha ko ang bahagi ng negosyo at lahat ng karapat-dapat ay sa akin. Si Adrian, wala ng pangalan. Wala ng kayamanan. Isang sirang lalaking nagtatago sa dilim. Si Lian, dinala sa ospital. At doon, nagpatuloy ang pagkabali. At ako, nakatayo sa bagong simula. Hindi ako biktima, hindi ako babae lang na iniwan. Ako, si Clara. Ang babaeng minahal, pinagtaksilan at muling bumangon. At habang nakatanaw ako sa bagong umaga, alam kong natapos ko na ang kwento namin. Hindi sa kasal, hindi sa pamilya, kundi sa apoy na ako mismo ang nagpala. At ngayon, wala na akong utang na loob sa nakaraan. Ako na lang at ang bukas na malaya sa anino nila. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Maraming salamat po.